2, kung meron po tayong puppet show, meron naman po tayong balloon show. Pagpasensyahan niyo na po kung ano ang kakayanan ng Group 2. Dahil kami ay ang grupo nasa kabilang balloon. Bilang meron po tayong kabilang mundo, meron tayong kabilang balloon. Amen. Para po sa aming scripture na aming natutunan, basahin po natin ang 1 Timothy 6, verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Tunay nga na ang mundong ito ay pinapaikot ng pera. Lahat ng bagay kailangan mo ng pera. Yun ang pagmamahal sa pera dahil dito ka pa lang nabibilong sa mundong ito. Hindi namin kilala si Jesus. We don't know Jesus. Once upon a time, Mang Armando, the best boy in the street of Balloon, Mang Armando is the best boy in the town. This boy, this boy loved to work. He loved to work. Work, work, work. Working for money. Because he believed that money can satisfy his life. That he will be happy because of money. Kaya halos 24 oras nagtatrabaho. At dahil sa kanyang perang nakakamit, alam niyang ito lang ang kanyang kasiyahan. Dahil may tinanais siyang bilhin na ang alam niyang makakapagpasaya sa kanya ay ang pagbili ng mga mamahaling bagay. Sakto. Like good gadget. Like very nice gadget. iPhone 74 S+++. With Mitsubishi Lancer, aka Land Cruiser, at kung ano-ano pang mga bagong sasakyan. At dahil sa kanyang mga pinagbibili, 100% lahat halos ng bangko ay kanyang nalonan. Maraming mga kaaway ang nagagalit sa kanya sa paniningil. Ngunit, hindi siya nababahala. Nagre-relax lang siya sa kanyang bahay gamit ang kanyang television. Dahil alam niya, pag nasa bahay siya, nakarelax siya. Pagkayari ng trabaho, sige lang sa manunood. Dahil ito nakakapag-satisfy sa kanya. Trabaho, relax sa bahay, manunood ng mga bagong movie. At dahil sa kanyang manunood ng movie, minsan nabubore din siya. Kaya kailangan, minsan, umaattend siya ng kanya-kanyang party ng gimmick ng barkada. Party dito, party doon, at kung anong disco dancers ang sinasalihan niya. Gamit-gamit ang kanyang mamahaling sapatos. Michael Kors, kung Michael Kors. High heels kung high heels. Matte lipstick kung matte lipstick. At dahil dyan, naubos na naman ang kanyang pera. Ayan na naman siya. Nakaramdam na naman siya ng panghihina. At ngayon, dahil sa kapaguran sa pagpaparty, walang sapat na tulog, tinatamad na ngayon si Mang Armando. Tamad na tamad pumasok, tamad na tamad gumimik,
Dahil dyan, nakaramdam siya ng depresyon dahil halos lahat ng kanyang barkada ay inutangan na niya. Halos lahat ng kanyang pamilya ay iniwan na siya dahil wala siyang tamang sustento. Hindi niya nagagawa kanyang responsibilidad bilang isang ama. Lungkot na lungkot si Mang Armando. Na-realize niya na hindi pala itong perang ito ang kailangan niya sa buhay. Nalulong siya sa pagmamahal sa kanyang pera. Ngunit, salamat at mayroon siyang nakilala. Isang born-again Christian ang lumapit sa kanya. Nagpakilala sa kanya ng salita ng ating Diyos. At dito'y binuksan niya sa Romans 12:1 verse 2. At dito'y kanyang nilathala, huwag kang mag-confirm dito sa mundong ito. Baguhin mo ang iyong pag-iisip, sapagkat ang mundong ito ay hindi sa iyo. At salamat at naging mabuti silang magkaibigan. Sinama ni Mang Armando ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga pamilya, at salamat dahil nakilala nila si Jesus na dapat manguna at maging prioridad sa kanilang buhay. Maraming salamat.